Ma'am, question lang po. Kailan po magiging available yung 2024 na 390? I'm sorry. So it's not possible within the year? Oo. I see, I see. Okay, anyway, thank you. Good, thank you. So, nagpunta tayo ngayon dyan sa KTM BGC. At, well, nag-inquire tayo tungkol sa 2024 Duke 390. Dahil nakakita na ako noon ng mga reviews ng 2024 Duke 390. And I think it's a very good upgrade. Lambo. Okay. Let me explain what. Nakita ko dun sa isang channel, dun sa isang content creator. Meron siyang ano siya, loyal siya sa KTM. Walang stoplight. Okay. So yung 2024 KTM Duke 390, meron na siyang bagong makina. Kasi yung displacement nag-increase na from 373, ginawa na nilang 399cc. Anak ng tipaklong. KTM, gumagaya ka na rin sa Kawasaki at saka, I mean, isang cc na lang para maging 400. Ano bang problema sa 400? Ba't itong motor ko eksakto 400 ang displacement, 400cc? Sa papel, sa actual na displacement, at sa pangalan. Anyway, so it's a very good upgrade from the old Duke 390. Kasi yung old 390 ay 373cc engine, single cylinder, blah blah blah. Itong bago ngayong lalabas ng 2024, na sabi nga nila is baka daw next year pa maging available dito sa Pilipinas, ay 399cc na displacement. So there's an increase in displacement, and obviously there will be an increase in power. Nice. So I'm guessing pwedeng kumanan dito kahit naka-stoplight. So I'm guessing from yung sinasabi ngayon na 44, 45 horsepower nung 373cc, I'm guessing it will be nasa mga 50-ish horsepower yung 399. So talagang ano na siya, tinatapatan na talaga niya yung Ninja 400. Lalo na magkapareho na sila ng displacement. Hindi ko maalala kung yung bagong Duke 390 ay single cylinder pa rin. I think it is. Actually may nilabas ng bagong Duke 125. Hindi ko makahanap yung neutral. Okay. Duke 125. Basta ganun. So, nag-increase yung displacement, nag-increase yung power, pero parang bumigat daw ata ng konti. So hopefully ganun pa din yung power to weight ratio, kasi kahit lumakas yung makina, pero kung bumigat naman yung motor, same ang power ratio na, power to weight ratio niyan. So hindi siya parang makukonsideran as an upgrade sa power to weight ratio. Bakit ako dito dumiretso? Dapat dun ako sa kaliwa. Okay, ngayon kung sakasakaling lumakas yung makina dahil sa increase na displacement at gumaan lalo yung motor, ayun ang mas maganda. Yun ang mas maganda. Yun ang katulad nung ginawa ng CF Moto 450NK. Pinalakas yung makina, pinagaan yung kaha. Anyway, 450 kasi yun eh. So yung output niya nasa 48 horsepower daw, or 48 horsepower yung 450NK. Tapos nasa 168 kilograms lang, or 168
70 kilograms, I guess. So it's a good power to weight ratio. Pero itong Duke 390, kung siya ay magkakaroon ng 50-ish horsepower, tapos let's say sabihin natin nasa 160 pa rin ang kanyang timbang, okay na rin yun. Okay na okay pa rin yun. Okay, so in terms of suspension naman, wala akong nakitang masyadong drastic or malaking pagbabago. Still using the WP Apex suspension. Pero sa pagkakabanggit, parang adjustable na ata yung front, yung forks, which is a good thing. Isa yun sa mga ayaw ko dati sa Duke 390. Hindi adjustable yung front suspension, hindi adjustable yung forks. Diyos ko, napakaliit na bagay naman siguro ang preload adjuster. Katulad tong motor ko, diba, hindi pa nalagyan ng preload adjuster. Ano lang naman yun eh. Spacer lang yun tsaka bolt. Yun lang. Yun lang naman yun eh. Lagyan mo ng spacer sa loob, tapos may bolt. Yung bolt, itutulak yung spacer papasok, dagdag ng preload. Kung pag niluwagan mo yung bolt, lalabas yung spacer kasi may spring yun, mababawasan ng preload. Ano ba naman napakahirap sa pagdagdag ng preload adjuster? Ganun ba yung kamahal? Magdadagdag ng 5,000 piso na halaga ng production? Anyway, so ngayon daw is adjustable na yung forks ng bagong Duke 390 na lalabas in 2024. Pero ang drastic change ay yung sa shock. Kasi monoshock pa rin siya, pero hindi na siya center mount monoshock. Cantilever na siya. Ibig sabihin parang ganito yung shock ng motor ko, nasa gilid. Doon ako napaisip na anong ginagawa ng mag-shotang to? Di ba mag-shota ngayon ng CF Moto at saka ang KTM? Yung lumabas na bagong 450 NK, mukhang Duke 390 ng old days. Tapos ngayon itong bagong lalabas na Duke 390, parang 400 NK na hindi mo maintindihan. So parang itong mag-shotang to kung ano-ano ang pinagagawa. But it's a good thing. It's a good thing kasi ngayon nakakakita tayo ng mga differences, nakakakita tayo ng iba't ibang putahe sa pagmumotor. We have more options, better options. Ang kagandahan kasi noon, yung unang Duke 390, ang ayaw ko dun sa shock noon, ang hirap i-adjust. Dudukutin mo pa yung preload adjuster sa loob para lang may adjust, napakahirap. Ngayon, dun sa bagong lalabas na Duke 390 na cantilever na yung shock, nasa gilid, mas madaling i-adjust yun. That is really, really, really nice. Kaya ako nagka-interest na tingnan kung padiretso pala kayong lahat. Kaya ako nagka-interest na tingnan yun Kaya talaga napaisip talaga ako, anong ginagawa ng dalawang to sa buhay na mag-shotang tong CF Moto at saka KTM? Nagpapalitan sila ng technology. Which is, ang panalo doon, mga consumers. Kasi yung technology ng bawat isa, kung i-share nila at papagsaluhan nila, tayo yung magbe-benefit dahil madami silang ilalabas ngayon na brand or model ng motor. And the Duke 390, yung bagong lalabas, I like it. Kasi yung shock, nasa gilid na, madaling i-adjust. Yung fork, meron ng adjustability. I don't know, preload lang ata, pero that's fine, that's better than nothing. Tapos yung engine displacement, lumakas na, 399. Although parang hindi pa naibigay yung isa na lang para talaga maging 400, para wala ng issue, para wala ng chismisan. And that's really good. And then they have the same brakes from Vibre, subsidiary ng Brembo. At ang kagandahan nito, yung kanyang exhaust system ngayon ay underbelly exhaust. Diba sabi ko sa iyo, parang ang KTM ay naglabas ng kanilang version ng 400 NK underbelly exhaust. Dito nga tayo. Saan ba tayo? Ba't ako didiretso? Tanga ko, naka-red.
Di ba parang nagpapalit sila ng itsura ng motor. Ngayon, yung bagong lalabas na 390, naka-underbelly exhaust, naka-cantilever shock. Eh, yun yung itsura dati ng 400NK. Tapos ngayon, yung nilabas na 450NK ng CF Moto, itsurang Duke 390. Center mount yung shock absorber na mahirap dukutin, mahirap i-adjust. Tapos naka-side mount exhaust. Pumunak ng tinapa. Pero ba't ako nandito? Dapat doon ako dadaan kasi ikot nga ako sa kabit. Anak. Hirap pag nagpa-vlog. Ang hindi ko lang ma-confirm dun sa bagong lalabas na Duke 390 eh kung lumapad na yung gulong. Sana man lang ginawa nilang 160 yung hulihan. Actually wala namang problema sa 150 tire. It's very agile. Pero para sa akin parang sulit na ako sa minimum size na 160 para sa mga big bikes. The grip is gonna be fine. I know it's gonna be fine. Kahit 150 tire, the grip is gonna be fine. At hindi ko rin masigurado kung yung transmission, yung gearing ng bagong 390 kung ganun pa rin, kasi mas mataas na yung power levels ngayon. So mas maganda sana kung maayos na yung gearing for highway cruising, kasi yung Duke 390, yung mga old Duke 390, ang gearing talaga nila is talagang pangsibatan, talagang torque ang setup ng gearing. Maganda for torque, maganda for yan, pagsibat, paglayas. Pero nasasakal o nabibitin ng konti sa highway cruising, high speed cruising, top end, higher RPM. So sana man lang alam ko kung saan ako pupunta. Mag-ayala na lang ako. Tingnan natin wala pa daw. So maghihintay pa tayo ng hanggang sa isang taon kung ilalabas ba dito yung 2024 KTM Duke 390. Updated engine, updated suspension, updated exhaust, pati ata yung electronics package updated na rin, so that's really good. Magkano naman kaya yun? Yun yung malaking tanong dyan. Magkano yun? Sana wag naman pumalo ng 300,000 yun. Kasi para na rin siyang Ninja 400 na magkakamahal-mahal para sa kanyang classification. Anyway, punta kaya tayong Kawasaki. Three, two, one, green. Merong malaking bus. Hindi tayo kasya. Manggilid tayo dito. Kasya. Hindi na tayo kasya dyan. Hindi na rin tayo kasya doon. Big bike kasi. Ayan, okay na. Green naman, green na.
Let's go, let's go, let's go.